Ganyan katindi ang lakas ng hangin at ulan sa bayan ng Kasiguran nang tumabang bagyong Nika sa probinsya ng Aurora kaninang umaga. Sobrang lakas ng hampas ng hangin, pati na rin ang ulan dito sa Kasiguran. Yung mga puno dito sa likuran ko, nagtutumbahan na, pati na lahat ng pwedeng liparin, nililipa dito sa labas, kaya talagang napakadelikadong lumabas. Pati sa mga kalsada, maraming nagtumbahang puno. Ramdam na ramdam din sa Kasiguran Central School ang tindi ng bagyong Nika. Sinira na nga ng hangin ng bubong, tinangay pa pati ilang gamit ng eskwelahan. Sa sobrang lakas ng hangin at ulan dito sa bayan ng Kasiguran, na natuklap na yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasiguran Central School. Kanina, bago kami sumulong dito, ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito, nagtumbahan na rin. Agad tumaas ang antas ng tubig sa ilang lugar tulad dito sa Barangay Marikit. Pero tila mas matindi ang sinapit ng katabing bayan na Dilasag kung saan naglandfall ang bagyong Nika pasado alas 8 kaninang umaga. Pahirap pang mapasok ang bayan dahil sa dami ng nagtumbahang puno. Sa bungad pa lang, kitang-kita ang tindi ng pinsala. Wasak na wasak ang bahay ni June. Wala nang bubong ang kanyang bahay, pati dingding sira na rin. Tinangay pa ng hangin at ulan ang gamit nila sa bahay. Nagugulan na nga po yung paano ko gagawin yan. Wala na naman pambili pa ng hatip. Ng bubong niya yung bahay ko. Ngayon lang naman po yung ng mga bagyo. Wala pa po. Hindi na itong bahay ko. Ngayon lang po at malakas. Ang bahay naman ni Tatay Bernardo, natumbahan na nga ng puno, pinasok pa ng baha. Kala ko baka mababagsakan ako ng kahoy dyan. Hinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na. Malaking bahagi ng bayan ng Dilasag ay nasa tabing dagat. Buong araw na napakalakas ng alon. Kaya kabilang sa binabantayan dito ay ang banta ng storm surge o daluyong. Mula kasi umaga, matindi na ang hampas ng hangin at buhos ng ulan sa baybayin ng Dilasag. Natumbat nawasak tuloy ang 3 sa 5 kubo sa resort ni Bonifacio. Biglang lumakas po yung hangin. Yung hangin po papunta po dito. Kanina po. Tapos ang pinakamahirap po, yung papunta na po dito yung hangin. Kaya nagtumbahan na po yung sakit po sa pakiramdam. Mapapatanong ka po sa sarili mo, paano ka makaka-recover ulit. Humambalang din sa kalsada papasok sa sentro ng Dilasag ang natumbang poste ng kuryente. Pinilit lang daw ng mag-anak ni Jonalyn na makadaan dahil kailangan niya raw puntahan ang kanyang nanay. Mahigit 5,000 residente nang lumikas sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Pinapalikas po kami tuwing may ganito pong sakuna pong bagyong parating. Yung bahay po namin, lang po, madaling, kumbaga pag magbaha po ay lubog po kaagad yung bahay namin. Ang protocol po dyan, siyempre, per bayan, per munisipyo, mauna po muna yung resources nila. Ngayon, pag naubos na po yung kanilang resources, andito naman po ang probinsya para mag-augment at mag-support po doon sa pangangailangan po, doon sa buong lalawigan po. Kung meron po kami, pinapadalan po namin.